napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Comment do you have about this development na parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you and the Dutertes in bad light? Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita. Napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Kundi dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino natin. Bayanihan, disiplina, resilience, at iba't iba pang magandang asset ng Pilipino. Hindi naman kilala ang mga Pilipino noong unang panahon, hindi kilala ang mga Pilipino to be greedy. But somehow, sabi ko nga doon sa aking talumpati sa London, somehow, along the way, through the years, nagkanya-kanya yung mga Pilipino at naging Diyos nila ang pera. Hindi lahat, naging Diyos ng iba yung pera. Napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Comment do you have about this development na parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you and the Dutertes in bad light? Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita. Napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Kundi dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino natin. Bayanihan, disiplina, resilience,
at iba't iba pang magandang asset ng Pilipino. Hindi naman kilala ang mga Pilipino noong unang panahon, hindi kilala ang mga Pilipino to be greedy. Yes. But somehow, sabi ko nga doon sa aking talumpati sa London, somehow, along the way, through the years, nagkanya-kanya yung mga Pilipino at naging Diyos nila ang pera. Hindi lahat, naging Diyos ng iba yung pera. Napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Comment do you have about this development na parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you and the Dutertes in bad light? Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipapalita. Napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Kundi dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino natin. Bayanihan, disiplina, resilience, at iba't iba pang magandang asset ng Pilipino. Hindi naman kilala ang mga Pilipino noong unang panahon, hindi kilala ang mga Pilipino to be greedy. Yes. But somehow, sabi ko nga doon sa aking talumpati sa London, somehow, along the way, through the years, nagkanya-kanya yung mga Pilipino at naging Diyos nila ang pera. Hindi lahat, naging Diyos ng iba yung pera.